It's final. By majority, nagdesisyon na ang mga judges ng ICC na ibasura, i-reject ang appeal ng kampo ni Duterte na paulit-ulit na kini-question nga ang jurisdiction ng ICC on the case of Duterte. Ayan na, ICC has jurisdiction in Duterte case. Ganito mga counsel ni Digong, no? Ay nalagi apil-apil. Sige, apil-apil. Kanang inyong energy sa sigig apil, may pag-inyuhan na lang na i-focus para sa depensa sa full trial. Sa bagay, kabaluman dyan ang kampo ni Duterte, no? Akulelat sila sa depensa, so dinadaan nilang nila. So walang kamatayang pag-question ng jurisdiction. At sa House hearing naman today, former Senator Trillanes is literally in the House. Ano nyo naman? Ang haba-haba ng resibo. That guy na tinatawag na trililing ng mga DDS, siya lang naman ang key figure kaya nakadetain ngayon ang tatay niyong kriminal at durugista na si Digong. Yes, durugista at kakampi ng mga sindikato. Yahoo! Paldo-paldo ang mga Duterte. Mantakin mo, laliman ka. Grand total of 181,653,487 and 36 centavos. Kwarta nga nadawat sa pamilyang Duterte gikan sa alleged drug lord na si Samuel Uy. Si Samuel Uy pa lang yan, ha? Napamapagpamatay sa atong kababayan para pagtakpan ang Shabu Laboratory sa Davao. Nagulat ba kayo? Parang hindi naman nakakagulat, ano? War on drugs? Kinatay lang at pinagpapatay lang ang mga kababayan nating mahihirap for the show, for the optics, na kunwari nilalabanan nila ang droga. Kunwari, I hate drugs, pero BFF ang drug lords. Yung Michael Yang, ginawa pang economic advisor. Tumatanggap ng pera mula sa Pogo, campaign funds mula sa droga. San ka pa? Kaya nga minamarket ng mga Duterte ang sarili nila bilang simpleng tao. Mga simple lang, mga pobre kunuhay. Pero paano kaya nila na-afford ang dollars na pinambabayad kay Kaufman, the legal counsel ni Digong sa ICC, at ang army of trolls, lawyers ni Sara Duterte? Kung DDS ka at hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikita na pinaglolo ko lang kayo ng mga Duterte at binababoy lang ang taong bayan, aba, hindi mo mahal ang Pilipinas. DDS ka lang talaga. Mahal mo lang ang mga Duterte. But God loves the Philippines. Hindi niya hahayaang maghari-harian ang mga sindikatong sinisira ang bayan na ito. At syempre, kailangan kumilos din tayo. Patuloy nating sundan ang katotohanan at manindigan sa tama. God bless Pilipinas.